At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay ituloy na natin. Itong si Hunter natin. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa isang parang sosyal na lugar na to dahil sa loob na itong building na to ay may nagpa-party na nga. So eto, sayawan, indakan sila dyan at eto nga habang nagsasayaw dyan, nag-e-enjoy. Etong dalawang babae ay pinagmamasdan naman silang maigi neto ni Kuya ni Manong. At then after nga nyan ay nilapitan sila ngayon neto ni Kuya Pogi. At ayan, usap-usap sila ngayon, sabay bigla nang inabot ngayon itong kanyang parang calling card. So yun, okay daw, sabi ni babae na nakakulay blue. At then pagkatapos niyan ay alis sila ngayon at punta sila dito sa isang hotel na to. So nagulat ngayon dyan itong mga babae at sabi nga nila yung pupuntahan nila, siya yung may-ari ng buong hotel na yan. So sagot, itong si Kuya Pogi, sabi niya nga dyan, oo, at yung may-ari niyan ay prinsipe, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos niyan ay pasok na sila ngayon dito sa loob at sinalubong sila ngayon dyan ni Cherry Niche. So labas na itong pang-apat na prinsipe natin at itong dalawang babae ngayon gulat na gulat kasi nga ang ganda at saka ang laki nung sa kwarto nga nila. So ito, sabi nga ni Cherry Niche na wag mahiya itong dalawang babae at ayan, welcome sila. So dito, sabi nga ni Cherry Niche na gusto niyang makakuntuhan itong mga to, itong dalawang babae at pati na rin yung kumausap ng iba't ibang tao nang sa ganun ay hindi nga siya ma-lose-track sa kung ano na yung kaganapang nangyayari dyan nga sa labas o sa mundo. At then after nga dyan ay eto, tanong ngayon ng dalawang babae kung si Cherry Niche lang ba mag-isa yung nakatira dyan. Sasagot si Cherry Niche, sabi niya nga dyan na madalas naman siya nag-i-invite nga ng mga tao para pumunta dyan sa kanya. So kaya hindi siya nalulungkot ganyan. At then ay pagkatapos niyan ay pasok sila ngayon dito sa loob ng kwarto na to. Pero maya maya pa ay biglang tinawagan na ni Cherry Niche si Kuyang Pogi kanina yung nagdala sa dalawang babae. At ang sabi nga ni Cherry Niche dyan na yung dalawang babaeng dinala ni Kuya Pogi, mga walang alam. Ang alam lang nila ay yung tungkol sa fashion at saka puro kalandian lang ganyan. So ito tuloy ni Cherry Niche, dapat somehow ay tinatanong ni Kuya Pogi muna yung mga dinadala niya kung meron silang alam nga about sa politics, kung sino yung hari dyan sa Kakin at saka kung sino yung mga ruling parties ganyan. Kasi yun nga raw yung bare minimum para makonsider ka bilang isang tao. So grabe ang higpit nito ni Cherry Niche. At then pagkatapos nga niyan ay balik ulit, babad ulit etong si Cherry Niche dyan nga sa parang bathtub na nga na yan. At eto, punong-puno ngayon ng dugo etong kwarto na to. So ibig sabihin pinatay niya yung dalawang babae dyan kasi nga walang kwenta, walang alam para sa kanya. At so pagkatapos nga nito ay talon naman dito yan sa may Hunter Association na. Dahil dito ay kinakausap naman dyan ay etong si Chidel at ang kumakausap sa kanya ay etong si Manong. So etong si Manong yung parang manager na dun sa V5 sa mga nauna ng mga chapters natin kung matatandaan ninyo. At eto ay sinasabihan niya si Chidel na gumawa etong si Chidel ng isang kontrata at papirmahan yun kay Beyond Netero. At sabihin kay Beyond Netero na kapag meron siyang di sinunod o nilabag dun sa kontrata, kahit na maliit na bagay lang, ay sisiguraduhin nila na hindi na makakalaya etong si Beyond Netero dyan nga sa pagkakakulong. So ibig sabihin, habang buhay ng araw na makukulong si Beyond Netero. At yung sa pagdating naman dito sa Hunter Association ay ayaw daw maisip o isipin ni Manong na mapunta sila sa worst case scenario. So bakit ganoon? Kasi nga ang mangyayari ganito, kapag etong Hunter Association ay hinayaan na makatakas ay ang si Beyond Netero dun sa may Dark Continent at ang mangyari, si Beyond Netero magkaroon siya ng discovery o makadiscover siya ng magandang bagay dun nga sa Dark Continent tapos i-declare niya na siya yung nakakita, yung may-ari nga ng discovery na yon, ay titiyakin naman neto ng mga V5 na hindi magkakaroon ng magandang future naman nitong Hunter Association. So ang higpit din talaga nito ng
mga V5 at medyo grabe din na yung demand nila dito sa Hunter Association. Pero ito nga, sagot si Chidel at ang sabi niya nga dyan na sige, oo, naiintindihan niya. Ito ang sinasabi ni Manong. At sa pagkatapos niyan ay ito nga, gawa ng kontrata ngayon si Chidel at binigay niya ngayon dito yung kay Beyond Netero. Sabi niya nga dyan, ito sige, basahin mo at pagkatapos pirmahan niya. At so ito ngayon, basa-basa ni Beyond Netero yan at nakalagay lang dito sa contract ay etong si Beyond Netero, 24 hours siya na nandiyan lang nga sa may kwarto at naka-monitored siya dyan. At ayun, pagdating naman sa mga outings, ganyan, ay merong chaperon. Itong si Beyond Netero at i-manage tuloy at susubaybayan siya sa pamagitan ng anklet. Ito yung sa nakalagay dyan sa may kamay niya kasi meron daw dyan na tracking device at i-monitor din nila kung sino-sino yung mga kinakausap nga neto ni Beyond Netero. Pero may dagdag pa dyan at ito nga ay kapag merong na-discover atong si Beyond Netero dun sa may New World o sa Dark Continent, hindi niya pwedeng angkinin o sabihin na siya yung nakadiscover nun. So hindi niya pwedeng i-public yun. At ang mangyayari, yung na-discover niya, mapupunta yun sa may V6. So matindi, para naging medyo greedy dyan itong V6. Pero ang ibig sabihin lang nito, lahat ng galaw ni Beyond Netero ay monitored nila at ayun nga, pwede nilang i-track o talagang itatrack nila itong si Beyond Netero kasi nga sinabi naman ni Chidel na yun sa may anklet nga neto ni Beyond Netero may tracking device dyan. So kahit saan pumunta itong si Beyond Netero ay talagang matatrack siya. At ang ibig sabihin nga lang nito, talagang bababa at bababa itong si Beyond Netero dun sa may Dark Continent pero restricted lang yung galaw niya. At so ayan yung mga nakalagay dyan nga sa kontrata. At then after nyan ay salita na dito itong si Beyond Netero at ang sabi niya nga dyan na okay naman, reasonable naman yung mga nakalagay dyan sa kontrata. So ito, sagot si Chidel, sabi niya nga na pwede ba napirmahan niya ni Beyond Netero. At sa pagkatapos niyan ay eto nga, pirma ngayon dyan ng ganun lang kadali. Etong si Beyond Netero, sabay biglang ngiti siya. At sabi niya nga dyan, ngayon nakagain na ng permission itong Hunter Association at ang natitira na lang ay yung tatlo, sabi niya dyan, yung tatlong bagay. At eto, yung qualifications, yung means at saka yung kontrata. At so ayan ay medyo okay na yung mga requirements para sa pagpunta dun sa may Dark Continent. But then ay after nyan ay talo na dito, balik na kala Kurapika. At eto, tinatanong ni Maizai etong si Kurapika kung ano yung gagawin niya kay Cherednich once na mabawi niya na yung mga pulang mata. At so ito, sagot si Kurapika at sabi niya nga dyan na wala naman siyang gagawin, wala siyang ibang gusto. Kapag nabawi niya na yung mga mata nung kasamahan niya ay okay na yun na yun. Pero ito nga, sagot si Maizai, sabi niya nga dyan, paano pag hindi pumayag? At yun nga, di ibigay ni Cherednich yung mga mata dyan kay Kurapika. At so sagot dyan itong si Kurapika at ang sabi niya nga dyan na meron ng dalawang tao yung nagsabi sa kanya ng ganyan, yung hindi nila ibibigay yung mga pulang mata dito kay Kurapika kahit pa na mamatay sila. Pero ang nangyari, parehas daw yung dalawa na yon ay nagbago yung isip at binigay nila kay Kurapika yung pulang mata nang hindi nga sila namamatay. So ang ibig sabihin ay meron talagang technique o strategy itong si Kurapika para bawiin yung mga pulang mata nang hindi namamatay yung mga may hawak nga nun. At ganun nga rin daw yung mangyayari dyan kay Cherednich. Pero ito nga, parang sa mga mata nito ni Kurapika, para medyo nakakatakot yata itong technique o strategy yung gagawin niya. So siguro may pagka-torture yan. So di naman natin sure. But anyways, ay after nga niyan, ay eto, tuloy ngayon sa pagbiyahe etong dalawa. At then pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang etong chapter nga natin. At so ayan na, itutuloy-tuloy lang natin itong si Hunter natin.